Okay, so pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa konsepto ng globalisasyon. So, globalization, technically, ibig sabihin nito, ito ay may kinalaman sa proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, informasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. So, kung bibigyan natin ito ng simple definition, ibig sabihin, it has something to do with the interaction of different people, different institutions from different countries in order to trade products, information, services, culture, ideas, or what have you. So, yun yung konsepto ng globalization. Sabihin, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang mga tao mula sa iba't ibang mga bansa. So, ibig sabihin, pag sinabi nating globalization, ito ay may kinalaman sa kung paano ba tayo nakikitungo sa iba't ibang mga lahi, sa iba't ibang mga tao, upang tayo ay magkaroon ng mas malinaw at mas matibay pa na relasyon sa kanila. So, another definition, sabi dito, ito ay tinuturing na proseso ng interaction, na yun na nga yung context. So nakikipag-ugnayan tayo para sa ganoon lalo tayo magkaroon ng matibay na integrasyon, collaboration, cooperation between people, between companies, institutions, between political institutions, yung mga governments natin. So, nakikipag-ugnayan din sila upang magkaroon tayo ng mas matibay na samahan. So, sa pamamagitan ng globalization, nagkakaroon tayo ng um, mas malawak na pananaw. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maunawaan kung ano ba yung nangyayari sa ibang kultura, sa ibang bansa, at maaari din nating maunawaan kung paano ba sila umunlad at paano ba natin pwedeng gawin din yung mga ginawa nila na pagunlad. So that's an example of the benefits of globalization. Sa pamamagitan ng globalization, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maunawaan yung kultura nila dahil doon hindi tayo naging ignorante at hindi natin hinuhusgahan kung ano man yung mga nangyayari sa kanilang bansa at kung ano man yung kanilang mga ginagawa at kung ano yung kanilang mga pamumuhay. So, yun yung kahalaga ng globalization. So, tayo ay nagkakaroon ng mas mulat na pananaw, mas mulat na mata upang maunawaan natin kung ano ba, anong klaseng mundo yung ginagalawan natin. So, basically, ang pag-uusapan natin ngayon ay historical roots ng atin pong ng konsepto ng globalization. So, titignan natin kung paano ang globalization ay noon pa man ay nagpe-prevail or nag-e-exist na siya. So, ibig sabihin, hindi na ito bago. So, noon pa man ay meron ng globalization. May makikita na tayo na manifestation ng globalization sa atin pong kasaysayan. So kung magiging mindful lang tayo and mauunawaan natin yung definition and yung context or concept ng globalization, which is pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga tao mula sa iba't ibang mga bansa, pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura, sa iba't ibang mga lahi mula sa iba't ibang mga bansa, malalaman natin na meron ng globalization noon pa man. Okay, so galing nga sa isang libro na nilimbag ng Cambridge University Press. Sinasabi dito na bago pa yung tinatawag natin na modern globalization, kung saan yung modern globalization ay pinaghaharian ng technological innovations, ng social media, ng internet, at ng kung ano-ano pang mga technological innovations or advancements na meron tayo. Noon pa man ay meron na tayong tinatawag na mga ancient interactions. Meron na tayong mga nag-exist or nag-prevail na pakikipag-ugnayan ng ating mga ninuno. So example nga doon, kung babasahin itong slide na nandito, the expansion of Islam. So that's an example of globalization kasi sa pamamagitan ng pagtuturo, pakikipag-ugnayan ng mga sinaunang tao upang ipangaral, ikalat yung turo ng Islam. So nagagawa nila makipag-ugnayan sa iba't ibang mga tao. So that's an example of globalization as well. So interaction among people. Kumbaga, nilagyan natin ng label yung interaction ng mga tao even before pa mangyari or may limbag itong konteksto ng globalization, yung concept ng globalization, yung ginagawa o yung manifestation ng globalization ay matagal na siya nag-exist. Okay? For example, in terms of the economic trading relations that we have with different countries. So, yung context ng Silk Road, kung saan maraming mga ngalakal galing sa iba't ibang mga bansa ang ginagamit itong daanan na ito, itong ruta na ito, upang makatawid sila. Halimbawa, from
from the Middle East, or you from, yes, from the Middle East countries or Middle East context. So ginagamit nila yung Silk Road, ancient Silk Road, upang makatawid papunta sa Asian countries. For instance, yung mga Asian, Southeast Asian countries or Eastern countries. For example, China, Japan, at even yung mga karatig din na mga bansa pa. So, yung Silk Road ay isang napakagandang halimbawa, o yung Ancient Silk Road, yung pagpunta ng mga tao or ng mga mangangalakal sa pamamagitan ng Ancient Silk Road, ay isang napakagandang halimbawa ng sinaunang pagbaybay or paglalakbay ng mga tao upang makipag-ugnayan sila sa iba't ibang mga tao sa iba't ibang bansa. Ayan. So another one would be Indian Ocean Trade. So sa pamamagitan ng Indian Ocean Trade, yung mga manlalayag naman natin ay nagagawa din nila na pumunta sa pamamagitan ng atin pong anyong tubig, which is Indian Ocean. Sa pamamagitan ng Indian Ocean, nagagawa nila tumawid mula sa malalayang lugar papunta halimbawa from European countries, from Arabian countries. Ayan. So sa pamamagitan nito, nagagawa nilang pumunta sa mga mas malalayo pang lugar. Halimbawa nga nito nakalagay dito, African and Arabian traders, yung mga African and Arabian traders. So nilalakbay nila yung yung mga lugar sa Southeast Asia, pinupuntahan nila yung sa pamamagitan ng Indian Ocean Trade. So ito yung ruta. So makikita ninyo, that's an example of globalization as well. So sa pamamagitan ng Indian Ocean Trade, nailapit yung mga tao sa pamamagitan ng paglalayag upang magkaroon sila ng tinatawag na economic trading relations. Another example would be the spread of religions, languages, technologies, and even diseases during that time. So yung sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao na ay nga, tulad ng sinabi ko kanina, na ipapangaral yung iba't ibang mga katuruan, iba't ibang mga filosofiya mula sa isang bansa papunta sa iba pang mga bansa. Okay? So, dito, sinasabi dito na in the ancient countries that we had before, meron na silang nagawa or na-establish na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga bansa sa pamamagitan ng tinatawag na treaties. Okay, treaties, ibig sabihin, formal agreement yun ng mga sinaunang mga civilization during that time. So, even before the modern diplomacy that we have right now, kung saan nagsasend tayo ng mga tinatawag natin na mga ambassadors, mga diplomats, in order to maintain and sustain diplomatic relations with the other countries. Meron nang nagaganap na diplomacy, pakikipag-ugnayan. Nagsasend ng mga tinatawag na mga representatives, mga envoys din, yung mga civilizations during that time upang mapanatili nila yung kanilang matibay na alliances with the other countries. Kasi during that time, very important, actually very important lalo ang alliances during that time. Kasi nga, nung panahon na yun, wala naman silang konteksto ng embahada, ng mga ambassadors. So during that time, talagang kinakailangan nilang makipag-usap sa pamamagitan ng diplomatic letters, sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga representatives, kasi kapag hindi, maaari na sila itrato na kalaban, no? So, during the time, sobrang mahalaga na pinapanatili mo yung kapayapaan sa mga neighboring countries mo. Okay? So, a very good example would be the context of the Israel through King Solomon. So, si King Solomon, during his time, nung panahon na ang mga Israelita, nung panahon niya, nakaranas sila ng tinatawag na Golden Age. Yung Golden Age. Ang pinakaunang hari na, i, na iluklok nila ay si King Saul. Sumunod naman ay si King David. So, during those two periods, ng dalawang administrasyon, si King Saul at si King David, yun yung panahon ng digmaan ng mga Israelita sa iba't ibang mga um, ancient civilizations. But during the time of King Solomon, napanatili niya yung tinatawag na diplomatic and political alliances with different ancient countries or ancient states or ancient civilizations. So, sobrang galing at talino niya to the point even the um,
the Queen of Sheba during the time, isang reyna ang bumisita sa kanyang korte na merong dala-dala na gold, jewels, and spices para lang makipag-establish ng alliances sa kanya. Okay? So, ganun siya kahusay na mag-sustain ng tinatawag natin ng mga political alliances. It could also be observed, for instance, in the film 300 movie. So, kung alam niyo yung pelikulang 300 movie, ito ay may kinalaman sa isang hari ng pangalan ay si King Leonidas ng Sparta. So si King Leonidas ay isang Spartan king kung saan ang nangyari sa kanya, pinadalhan siya ng isang messenger ng empire, ng kung na nagkakamali si Emperor Xerxes yun. Si Emperor Xerxes ng Persia ay pinadalhan ng isang messenger itong si King Leonidas. So, ang laman ng mensahe na dinadala ng messenger galing sa Persian Empire or ng Persian Emperor na si Xerxes ay dapat nang sumuko itong si King Leonidas or else ang mangyayari sa kanya at ng kanyang mga nasasakupan ay papatayin sila, gagawin silang mga slaves, re-rapin yung mga babae nila, papatayin yung mga bata nila. Yun yung mangyayari. So instead na sumunod at matakot itong si King Leonidas, ang ginawa niya, so nakikita niyo naman dito sa picture, sinipa niya papunta doon sa parang malalim na balon at pinagpapatay yung mga mensahero na galing sa Persian Empire, galing kay Xerxes the Great. So, yung ginawa niya na yun, that's actually a declaration of war. Kasi during that time, hindi mo pwedeng saktan at hindi mo pwedeng galawin ang mga messenger. Kasi during that time, yung mga messenger, sila yung parang itinuturing na ambassador or representative ng isang particular country. Kumbaga sa context ng modern diplomacy ngayon, yung mga ambassador, hindi mo pwedeng galawin ang mga ambassador kasi kumbaga parang representative yon ng mga bansa na nagpadala sa kanila para mag-establish ka ng relation. Ngayon kung gagalawin mo sila, sasaktan mo sila, papatayin mo sila, it's actually a declaration of war. It's as if you are telling that country na wala kaming pakialam sa relationship namin sa inyo, kaya sasaktan namin itong pinadala ninyo, itong representative na ibinigay ninyo sa amin dito sa bansa namin. So, yung ginawa na yun ni King Leonidas sa 300 movie, that's a declaration of war. Okay? Actually, even today, kapag sinaktan mo ang isang ambassador, that's a declaration of war. Or it's a manifestation of conflict, kumbaga, parang ganun. Okay? So, in the context of the Philippines, we have early contacts with our neighboring countries. Ayan. So, kung mapapansin ninyo, yung atin pong kung iti-trace back ninyo, yung atin pong Philippine history, mayroon na tayong matitibay na trading relations even before dumating yung mga mananakop. Kaya hindi totoo yung sinasabi na dinescover tayo ng mga Espanyol. Kasi even before pa lang na tayo ay masakop ng mga Espanyol, meron na tayong matibay na civilizations kung saan yung mga sibilisasyon na yon ay nakikipagkalakalan sa mga sibilisasyon din na meron sa atin pong mga karatig bansa. For instance nga, sa China, sa Brunei, ayan, sa Borneo, yung mga dating mga bansa. So, makikita natin na meron na tayong matibay na trading partners even before the arrival of our conquerors. Yung mga Espanyol, yung mga Kano na nagsasabi na naging edukado daw tayo dahil sa kanila, it's very wrong to say that kasi before pa lang, yung ating pong mga ninuno ay nakikipagkalakalan na at maayos ang kalakalan natin sa kanila. So, ibig sabihin nun, kung maayos ang pakikipagkalakalan natin sa kanila, meron tayong maayos at matibay na education. Ayan. So, we had ancient trading relations din sa mga Indians. So, ibig sabihin, hindi lang sarado ang atin pong, hindi lang nakabox yung atin pong mga pagkalakalan sa mga neighboring countries natin. Even yung mga malalayo na mga ngalakal galing sa India, tumatawid sila ng mga baybayin, tumatawid sila ng mga dagat para magkaroon sila ng pagkakataon na makipagkalakalan sa atin. Okay? So, ayan. So, dadaanan ko lang siya. So, ayan, another country kung saan meron tayong matibay na relation,
Japan. Okay, so as you can see, yung mga neighboring countries natin, hindi sila nag-aatubuli na makipagkalakalan sa atin kasi sobrang yung atin pong location sobrang napaka-strategic kasi niya. If you're going to look at the location of the Philippines, it's actually a crossroad for the traders. Ibig sabihin, ito ay tagpuan talaga ng iba't ibang mga ngalakal. Galing sa galing sa India, galing sa China, galing sa Japan. So dito nagtatagpo-tagpo yung iba't ibang mga mangalakal para makipagkalakalan sa iba't ibang mga lahi din. Ayan. So another one, of course, hindi rin magpapahuli yung mga taga Middle Eastern part ng Asia, which is yung mga Arab missionary scholars. So kung yung mga karatig bansa natin, ang kanilang daladala yung mga economic products. On the other hand, yung mga Arab missionary scholars naman, ang daladala, meron din silang mga daladala, for sure, na mga economic trading materials or products na ipapalit nila sa mga mangalakal. But ang naging pinakasentro ng pagpunta nila dito, no, yung pagtuturo ng, or pagdadala ng aral ng Islam sa atin pong bansa. That is why if you're going to look at the context of the Philippines nga po, ang sabi ng ilang mga historical experts, if ever na nahuli lang ng pagdating itong si Magellan or yung mga Espanyol, ang lakas ng probability na we could have been a Muslim country just like Indonesia, just like Brunei, just like Malaysia, kasi matagal lang mayroon tayong point of relations with the Arab missionary scholars. Kaya nga tingnan nyo, di ba, yung Indonesia, yung Malaysia, yung Brunei, naging Muslim country sila. Okay? So, ayan. So, hindi lang naman sila yung mga mangangalakal at hindi lang din naman sila yung nakikipag-ugnayan sa pamagitan ng pagpunta mula sa kanilang mga bansa, yung mga dumarayo sa atin. Even our ancient civilization, yung atin pong mga ninuno. So sila ay nagtatag din ng iba't ibang mga kaparaanan upang makatawid sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga bansa. Yung ating, as a matter of fact, yung atin pong mga ninuno ay may tuturing na mga seafarers. Kasi kung mapabansin ninyo, yung atin pong bansa ay isang archipelago. So ibig sabihin nun, tayo ay pinalilibutan ng napakaraming mga tubig. So ibig sabihin, yung atin pong mga ninuno, nagkaroon sila ng pagkakataon, nakaisip sila, paano ba natin matatawid yung iba't ibang mga lugar dito sa ating bansa. So naging seafarers sila. That is why if you're going to look at the ancient contacts that we've had before, yung atin pong mga ninuno din ay nakikipagkalakalan din sila sa iba't ibang mga lugar sa mamagitan ng paglalayag. Okay, so nung pagdating ng atin pong mga, ayun na nga, pagdating ng mga conquistador natin, sabi nila mas na-open daw tayo sa global trade. When in fact, yes, totoo naman siguro, pero kung tutusin naman, bago naman talaga dumating yung atin pong mga mananakop, matagal na tayong nako-open sa mundo eh. Kasi nga, di ba, kung babalikan ninyo, again, balikan natin yung slide, yung atin pong mga nakatagpo dito or mga nakipag-ugnayan sa atin, hindi lang naman mga neighboring countries, hindi lang naman regional eh. Yung mga nakipag-ugnayan sa atin, galing sa iba't ibang mga lugar. We have Japan, we have the Arab missionary scholars, we have India. So, ibig sabihin nito, yung atin pong mga trading relations, yung mga trading relation partners natin, yan, Indians, rich and speak in the late 13th century because of the trading relations with the Philippines. So, ibig sabihin, matagal lang bukas yung ating bansa. So, it's just that masyado lang na-construct yung ating isipan na yung ating pong bansa naging bukas siya sa mundo because of the conquistadors that we've had before. But technically, matagal lang bukas yung ating bansa, hindi sila ang dahilan ng pagbukas sa mas malaking global trade na meron tayo. However, yun yung claim nila, claim to fame ng mga Espanyol. Well, anyway, so from regional to global because of what we call the galleon trade. So, yun yung ilan sa mga, so to speak, parang legacy daw ng Spain sa atin. Tapos, kung mapapanood niyo yung General Luna, no? So, yun, ito na yung American occupation naman, yung pakikipag-ugnayan natin sa mga para kilalanin yung atin pong bansa bilang isang
ganap na estado na simula nung tayo ay iniwan ng mga Espanyol dahil naitulak natin sila palabas ng ating bansa. So yung ginagawa ng atin pong mga elitistang gobyerno during that time, kung saan nakikipagdiplomasya sila, ginagamitan nila ng diplomasya yung mga Amerikanos during that time para kilalanin tayo bilang isang bansa. Kaso hindi yun nagtagumpay. At alam natin, nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga Amerikano at ng mga Pilipino, ng mga revolusyonaryong Pilipino nung panahon na yun. Okay, so that's an example of political globalization. Yung pakikipag-ugnayan natin sa Amerika para kilalanin tayo at ang ibang mga bansa bilang isang ganap na bansa na may kakayahan na pamunuan yung ating bansa. So that's an example of political globalization na pag-aaralan na rin natin dun sa ibang video. If you have time, you might want to review the video of political globalization in this channel. Anyway, so according to Thomas Friedman sa libro niya na The World is Flat, A Brief History of the 21st Century, ang sabi niya, ang mundo daw natin, or rather yung globalization sa mundo na ginagalawan daw natin ngayon ay mas malawak, mas mabilis, mas mura, at mas malalim. Now, anong reason niya at anong basis niya sa pagbanggit nun? It's because of the technological innovations. Dahil nga sa pagbabago sa mga teknolohiya na meron tayo at yung naganap na patuloy na pag-unlad ng mga sasakyan na meron tayo sa pamamagitan ng iba't ibang mga ruta, sa pamamagitan ng iba't ibang mga kagamitan, sa pamamagitan ng iba't ibang mga transportation services, mas naging mas malapit at mas malawak at mas malalim yung pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang mga bansa. Kaya nga sabi niya dito sa isang quote niya from this book, sabi dito, no, i-direct ako na lang yung explanation, yung mga trabaho na supposedly sana pwedeng iwan na lamang sa Amerika, ibig sabihin, ibigay na lamang sa mga Amerikano, yung mga American companies dahil gusto nilang magtipid at gusto nilang mas magkaroon ng mas malaking profit, ang ginagawa nila, yung mga ilang trabaho, for instance, yung mga customer service na trabaho na pwede sa nilang i-offer sa mga Amerikano, hindi nila ibinibigay yun para mas makatipid sila, ibinabato nila dito yun sa Pilipinas. Kaya nga, we have what we call the customer service representatives here in the Philippines na tinatawag nating mga call center agents, wherein sila yung nagbibigay or nagpupulfill ng ilang mga trabaho na galing sa Amerika. Okay, so that's an example of what we call economic globalization, wherein nangyari, inside na yung trabaho, ibibigay na lang sa mga kano. So, nangyari, yung mga American companies, dahil gusto nilang makatipid, ibinabato yun sa mga developing countries na katulad ng bansang Pilipinas. Okay, so, mas naging maigting daw yung pakikipag-ugnayan natin at mas nagbukas yung ekonomiya ng iba't ibang mga bansa right after the World War II. And actually, mas naging matatag pa yun lalo nung natapos na yung Cold War. Kasi nga, ang naging pinaka-prinsipyo na sa pagpapatupad ng economic system ng maraming mga bansa ay capitalist system. So yung capitalism, yung naging basis na pakikipag-ugnayan natin sa ating pong mga sa iba't ibang mga bansa at ang naging basis din ng patuloy na pagtatag ng ekonomiya ng maraming mga bansa. So dahil doon, mas naging bukas sila sa pakikipag-ugnayan at mas naging maigting pa ito upang humanap ng iba't ibang mga kaparaanan para lalo pang mag-thrive yung kanilang economy. So, another concept that we have to talk about is the five perspectives of the historical roots of globalization. So, ano yun? Una, ang sabi, ang globalization daw ay nakaugat sa atin. Yan, nakaugat daw ito sa bawat isa sa atin. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, it is part of the human nature of the human beings. Okay, so part siya. Human nature talaga natin na makipag-ugnayan sa iba't ibang mga tao. That is why, nakikipagkalakalan tayo, gumagawa tayo ng mga paraanan para makapunta sa iba't ibang mga lugar, nagtatatag tayo ng iba't ibang transportation services, ng mga transportation routes upang abutin yung iba't ibang mga tao. Kasi
nakaugat talaga sa atin yung makipag-ugnayan sa isa't isa. Pangalawa, naniniwala naman ang nagpo-propose ng pangalawang perspective na ang globalization ng mga nakalipas na panahon, kung ikukumpara siya sa kasalukuyang globalization, ang kasalukuyang globalization daw ay higit na mas makabago at higit na mas mataas ang anyo nito. Well, probably because, again, in the context of the work, based on the words of Thomas Friedman, dahil nga sa patuloy na pag-unlad ng tinatawag natin na mga technologies, yung mga technological innovations and advancements na meron tayo, lalong mas nagiging maigting yung pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang mga bansa. Yung pangatlong perspective naman ay tumutukoy sa anim na wave. So ano yung anim na wave na yun? So number one would be the globalization or the spread of religion. Number two, yung pananakop daw ng mga European countries. Pangatlo, yung digmaan daw sa pagitan ng mga European countries. Pang-apat, again, imperialism ng mga European countries. Pang-lima, the post-World War II and then the post-Cold War ng mga powerful countries. So, again, kung i-analyze niyo ito, masyadong westernized at napaka-unfair na sabihin na ito yung reason ng pagkakaroon ng globalization. Kasi, kung ito yung magiging basis natin, ibig sabihin ba nun, walang ugnayan na nagaganap sa mga bansa na katulad natin sa Asian countries. Walang nagaganap na ugnayan sa mga Eastern countries na katulad ng China, Japan, at the Philippines. Napaka-unfair nun. Kasi di ba kanina pinakita ko sa inyo, even before magkaroon ng pananakop, meron na pong naganap na trading relations, may naganap na po na pakikipagkalakalan, pakikipag-ugnayan, may naganap na po na pagtuturo ng iba't ibang mga ideya coming from different countries. So, it would be unfair kung ito yung magiging basis natin. As a part siya, yung tinatawag natin na third perspective ng historical roots ng globalization. So, well, it's just my opinion, but for me, it's very biased kung halimbawa ito yung magiging basis natin. No? Next would be the fourth perspective, kung saan ang pinupoint out naman ng fourth perspective ay meron daw specific part ng history natin na ito daw yung pinaka naging driving point ng pag-unlad ng globalization. Number one would be again, pananakop ng isang European country, Roman Empire, pag-usbong ng Kristyanismo, paglaganap ng Islam, tapos yung paglalakbay daw ng mga European countries na naman, kalakalan ng mga tao sa Mediterranean, at pagsimula ng pagbabangko or yung tinatawag natin na bank services sa Italy. So, naniniwala yung fourth perspective na ito daw yung mga driving points ng pagunlad ng globalization. Pero, again, kung titignan natin, kung ito lang yung basis natin, so ibig sabihin ba nun, even before this, walang trading relations? Again, babalik ulit tayo, i-debunk ulit natin ito, based dun sa una nating napag-usapan, napaka-bias ulit kung ito yung magiging basis natin. Kasi, ibig sabihin, kung wala ito mga ito, hindi nagkaroon ng globalization, hindi nagkaroon ng interaction, hindi nagkaroon ng ugnayan. So, biased masyado yung fourth perspective, just like the third perspective. And another biased perspective would be this one. So, sabi dito, ang naging basis daw ng patuloy na pagkakaroon ng globalization ay nung nagkaroon ng tinatawag na telephone nung panahon or nung nagkaroon ng telephone conversation sa pamumuno ng mga European countries or ng mga Western countries, specifically ng Amerika. Tapos, nung nagkaroon daw tayo ng unang larawan ng daigdig gamit ang satellite, which again, ito ay effort from a Western perspective again. At yung lastly, nagkaroon daw ng globalization simula nung pinasabog daw yung Twin Towers sa New York. So, again, biased perspective coming from Western perspective ulit ito. Anyway, and then last perspective would be the nagkaroon ng tinatawag natin na globalization nung kalagitnaan daw ng 20th century. At meron daw tayong tinatawag na tatlong driving points doon. Una, driving points ay yung pagiging global power daw ng US. Grabe, ito yung isa sa pinaka-bias. No? Ang reason kung bakit nagkaroon ng globalization kasi naging global power na si US. Ibig sabihin, si US yung dahilan kung bakit nagkaroon ng globalization. Pangalawa, yung pagkakaroon doon ng multinational corporations at transnational corporations.
Ano na ba yung mga multinational at transnational corporations? Example would be McDo, Starbucks, Shell. Yan. So those are examples of transnational corporations. So ang reason daw or yung pinaka-cause daw na pagkakaroon ng globalization kasi napayagan na daw ang tinatawag na mga multinational transnational corporations na lumakbay sa iba't ibang mga lugar at magtayo ng mga facilities nila doon sa iba't ibang mga bansa kung saan may mga customers or may mga clients sila. At pangatlo, yung pagbagsak ng Soviet Union. Ito, bias para sa perspective ng United States ito. Anyway, so technically that ends the discussion. Balikan lang natin ng mabilisan. So we have 6 perspectives. Again, number 1 would be ang globalization ay part na ng ating pagkatao. Pangalawa, yung atin pong globalization nung panahon daw ng ancient civilization, kung ikukumpara siya sa modern globalization na meron sa atin, mas higit na maunlad daw ang modern globalization. Pangatlo, we have different pangatlo hanggang panglima. Actually, pare-parehas lang yung burden ng pangatlo hanggang panglima. Yung pangatlo at pangapat, general perspective siya na bias for the Western perspective, Western civilization. Kumbaga, ang sinasabi nila, kung hindi nagkaroon ng Western civilization, walang globalization. Yung panglima naman, napaka-bias na perspective para sa United States. Kung hindi dahil sa US, walang globalization. Yung point ng fifth perspective. So, kung akong tatanungin, gusto kong i-debunk yung number 3 hanggang number 5 na perspective. Let's just focus on the first one, which is, kung ako tatanungin, tama naman talaga, noon pa man, nakaugat na sa ating mga tao yung pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga tao, sa iba't ibang mga lahi, bahagi siya kasi alam natin bilang mga tao na kinakailangan natin mag-exist bilang iisang community sa isang lugar. At hindi lang basta mag-exist sa isang lugar, kundi even yung mga karatig natin na mga community, gusto natin silang abutin dahil pare-pares tayo mga tao. Yun yung pinaka-reason kung bakit nag-establish tayo ng ganitong konsepto. Actually, hindi natin ito establish. It is just a label na nangyari. Even before magkaroon ng label, ginagawa na natin siya. Okay? So, that would be all. If you want to know more regarding globalization, I've already posted the 3 aspects of globalization, the economic globalization, techno-socio-cultural globalization, and political globalization in this channel. So yung economic globalization, nakafocus po siya sa economic relations na meron tayo. So ano yung mga manifestations sa economic globalization? We have the multinational corporations, the overseas workers, and outsourcing, which we have tackled earlier on din po. Yung technological, social, and cultural globalization, ang pinaka-manifestation naman niya yung patuloy na pag-unlad ng maraming mga technology, social media, internet, and right now, yung patuloy na innovations regarding sa artificial intelligence na nagkakaroon na ng maraming mga issue because of data centers. And pangatlo, political globalization na ngayon ay sobrang napakalaking issue because of what is currently happening in our world today sa Middle East, yung nangyayaring tension doon, yung nangyayaring pakikipag-ugnayan natin sa Amerika, sa China, yung conflict ng Russia sa mga bansa na malapit din sa kanya. So, those are examples of political globalizations. So, if you want to know more, just watch the video. Nakapost na po yung economic globalization, yung techno-socio-cultural globalization, at yung political globalization videos dito. Maraming salamat, and that would be all.